Okay. First question, ano po? Na-establish na po natin na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor, din may galing po sa bangko. Sir, pangalan po. So, Bernard Tube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. Na-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes po. And sila po ang siya. po inaatasan ni Kong Saldi po doon sa pagbibigay. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark? Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba ay kahit papano nabayaran na sa serbisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Prosper Copan, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung kuwan kami, natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun ang nangyayari dito, ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yun. Nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am, Ang team leader po ang nagmamanage sa yes, inyo. ma'am, meron po kasi kami yung security officer, ma'am, na mataas din ang rango, galing din po sa kuwan. Sa armed forces po. Retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama ni Parang sa third floor studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver. O kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Saldi. Yes po. Ang alin po ron. Dadali po, ako po sa bangko, din dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Dito sa dito. Land Bank. Land Bank. Anong branch po? BPI. Maraming branch silang kukunan. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-assist sa inyo. O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist sa Pagdating inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may branch ng Land Bank. Pangalan, sir. Lumega lang sa may malapit sa estansya yung Land Bank doon. Malapit sa Leclerc. So kasama sa nag-withdraw yung EA. Sila kasi ang nagka-transact sa ng kuwan, mga withdrawal, mga kuwan. Yung mga kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakante yung maleta. Wala po. Pag-aangan si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi pa. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, kasi per kilo na po ang bilangan, Sila po ang nagkukuha ng nagbibilang na yung EA. Okay. Then pero may mga times din po, ma'am, na isa sa amin o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon, ma'am, naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami, ma'am, yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Balagan. Bahay po ni boss. Congressman Saldico. Okay. So pagdating nyo nung paglatag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga buto-buto na sa taas?
Meron sa taas. So, inaakit nila sa basket sa section. Ano itsura? Kwarto? Ano itsura ng kwarto niyo? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na sa loob ng kwarto? No? Estimate ng bilang ng Estimated maleta. namin nasa 20 to 30. Ganun. Tapos kasi may pinapasok, may nilabas. Yun naman yung ano ng kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligod? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang Nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny I believe si Congressman Laila De Lima, may pagde-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po. sa tamang buwan po. Pagka Sa panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi doon? Sino po ang nasabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Totoo rin. No? Pwede rin namin turo yung mga pinagdiligiran namin, yung mga lugar sa mga namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, at may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita po namin siya sa townhouse. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley? Sa Forbes, ano po? Ang kuwan kasi dyan, Ano pong taon ito? 2025. Layanan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security niya. Alin po sa meeting? Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si speaker. si speaker,
Speaker Martin. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin, ma'am, security lang po. So nakikita namin yung mga... Distansya, ano po? Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then tinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Kasama yung nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila pala. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 yata, sir. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5. 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator Sonny Trillanes, CST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyong nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable din sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na kamiting ni Sonny Trillanes si ganito at si ganito? Nakikita po namin yan sa townhouse. Yung litrato, yung kasama natin, no? Kasama natin. Nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na kamiting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes, sir. May retrato kayo noon? Wala, sir. Pero, Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung committee. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas ba. pero may mga times na ba, lumalabas din talaga sila nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga iipo. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po mga nakakalam. Kasi security lang po talaga yung Kasi ang kuwan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong 2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila, sila Mark, tsaka si Paul, ma'am, eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po, then residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi, siyempre, kaya nilang ipalit yung dalang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung anong yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang
na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss noon, ma'am, yung pagdala na Pagdala doon ng maleta. ano, Tsaka Ang buong mali. team ng ano, team ni boss. Sige. Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, syempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am, Sa building niya po ito sa Baklaran Baclaran. po. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan? Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po, ma'am. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may malita. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, Yes po. you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Sa kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? Iyon na pong nakakaalam. Sila na po ang oho. Oh, okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir, hindi sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay ng Mostly kasi po sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo ngayon. Pakilakasan po ang boses. Ay, hindi po sila nagkasabay. Hindi sila nagkasama. Pero si Goan, laging nasa townhouse po ang meeting yan ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng isang ng boss nyo, si Congressman Sandico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. sir. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba, nagmi-meeting lang sila. May meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas. Yung mga security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinangka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no. Ano po kayang pwede nating gawin dun? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no, may mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang ho natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? ano pa lang na po kay Atty. Baligod po kasi kami po naglahat lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo.
Sa mga media po na sinabi ninyo, specific doon sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes, ma'am, meron, ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro, ma'am, namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito, babae? Meron lalaki, meron babae. TV o radio? Meron Parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan mo lang yung yung sinisira yung credibility. After nung Club Filipino press conference, I know, nakahinga kayo ng maluwag dahil sa nasabi yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, aaskasuhin, o titingin, o papalalimin palalo yung natita yung isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility, sa halip na pagtuon ng pansin, yung mga detalye ng mga ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman? Sir, malungkot sa part namin kasi sabi ka ng katotohanan, parang wala na. Kami pa yung Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyalis ng pambansang pulisya, isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon doon sa mga isinawalat ng detalye? Hindi ko, sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi na may mga sponsor eh. Pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mo rin. Pa rin, sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko, sir.